Ano-ano nga ba yung tatlong choices na dapat nating ginagawa araw-araw upang matupad natin yung purpose ng Diyos para sa ating buhay? Number 1, make Jesus your top priority. At number 2, anchor your thoughts and speech in God's truth. Sabi sa Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Kaibigan, kailangan nating maging maingat na piliin ang ating mga iniisip araw-araw. Bakit? Kasi lahat ng salitang sinasabi natin, galing yan sa ating puso na na-impluwensyahan naman ng ating mga iniisip. Alam mo ba na ating mga iniisip at pinapaniwalaan ang magtatakda kung tayo uunlad o hindi? Narealize ko na malakas ang kapangyarihan ng isip, kaya kailangan nating ingatan ito. Tandaan mo ito, kung magandang iniisip natin, maganda rin yung sasabihin natin. Pero kung hindi ayon sa katotohanan ng Diyos yung iniisip natin, hindi rin maganda yung sasabihin natin. Hindi rin maganda yung ikikilos natin. At hindi magbubunga ng mabuting buhay. Kaya nga tanda mo ito, ang mabuting buhay ay nagsisimula sa mabuting pag-iisip. Kaya nga sa araw-araw ay piliin mo na i-align ng iyong pag-iisip sa katotohanan ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito, sa ating isipan nagsisimula ang laban sa spiritual. Kung tama ang iniisip natin, ay tama yung ating gagawin, tama yung ating damdamin. Kung mali naman ang iniisip natin at hindi ito ayon sa salita ng Diyos, ay mali rin ang gagawin natin at mali rin ang ating damdamin. Kaya ang sikreto sa matagumpay na buhay ay nasa pagpipili ng tamang iniisip na dapat ayon sa salita ng Diyos. Tandaan natin, ang direksyon ng buhay natin ay nakasalalay sa ating iniisip. Hindi mo maaasahan ang iyong sarili na maging mabait, mahinahon, mapagmahal, honest, o matyaga kung hindi tama ang iyong iniisip. Hindi mo rin maasahan na mamumuhay ka ng tagumpay kung hindi naman tama ang iyong mga iniisip. Sabi sa 2 Corinthians 10:5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kaibigan, sabi sa talata ay gapiin natin o talunin natin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos at bihagin ang bawat isipan sa pagsunod kay Kristo. Ang ibig sabihin ay kapag mayroong negatibong isipan tayong makakasira sa atin, ay agad natin itong itatakwil o itatapon palabas ng ating isipan. Tapos iisipin natin agad ang salita ng Diyos. Lord, nagnanasa po ako sa taong ito pero mali ito. At itatakwil ko ang isipan na ito at aalalahanin ko ang sinasabi mo sa iyong salita na mahalin ko lamang ang aking asawa gaya ng pagmamahal mo sa akin. Lord, pumasok sa isip ko na ako'y hopeless at worthless. Pero itatapon ko ito palabas ng aking isipan kasi sabi mo sa iyong salita na ako ay nilikha mo ng buong ingat at binigyan ng purpose. Kaya sa halip na mag-alala at ma-depress, ay patuloy akong lalapit sa iyo at magpapasakop. Sabi sa mga awit 1:19-11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kaibigan, itanim natin ng malalim sa ating puso ang salita ng Diyos para maitama ang ating mga iniisip. May nagsabi, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, for it becomes your destiny. Grabe, ito ang katotohanan na mahalaga kaibigan kung ano ang laman ng iniisip natin. Dahil ito din ang magre-resulta o makakaapekto sa ating kinabukasan. Kailangan nating matutunan na pumili ng mga iniisip na pinapayagan nating umikot sa ating isipan. Kung meron ka mang patatagalin sa iyong isipan, ay ito dapat ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi bawat iniisip natin ay may layunin na hubugin ang ating pananaw sa buhay at itulak tayo sa isang direksyon. Kaya kailangan nating salain ang ating mga iniisip sa pamamagitan ng katotohanan na galing sa Diyos. Kasi kung hindi, ang ating damdamin ang magkokontrol sa atin na magbubunga ng mga salita, kilos na magdadala sa atin sa isang direksyon na sa huli
ay pagsisisihan natin, na sa huli ay kakahiya natin. Kaya nga, importante na para makasunod tayo sa direksyon na gusto ng Diyos, ay kailangan nating simulan sa pag-alam kung ano bang iniisip ng Diyos patungkol sa iyong plano at balakin. Sabi sa Isaiah 55:8, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kaibigan, ito yung katotohanan. Iba mag-isip ang Diyos. Maaring sa tingin mo ay tama ang iyong iniisip, pero sa mata ng Diyos ay maaring hindi. Bakit? Kasi sabi niya, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kaya nga importante na pupunuin natin ang ating isip ng salita ng Diyos. Dahil ibang-iba ang pananaw niya, ibang-iba ang isip niya, ibang-iba ang pamamaraan niya. Para malaman natin kung ano yung pamamaraan niya, kailangan punuin natin ang ating isip ng salita niya. At pag nagkagayoy, malalaman natin kung itutuloy ba natin ang mga bagay na binabalak natin o iniisip natin. Narealize ko na ang salita ng Diyos ang huhubog sa ating mga iniisip at salita. Kasunod na rito yung mga kinikilos natin. Kapag nagbababad ka sa salita ng Diyos ay mabubuo ang mga gandang ugali. Nahuhubog sa iyong character at destiny o tadhana. Kaya kung ikaw ay nalulungkot sa iyong sitwasyon, ay piliin mo na magpakagalak ka sa Panginoon. 12 beses na sinabi ni Pablo na magalak sa 4 na chapters. Narealize ko na ang joy na sinasabi ni Pablo ay hindi nakabase sa sirkumstansya ng isang tao, kung hindi nakabase sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Kasi nung sinulat ni Pablo na magpakagalak tayo, ay nasa kulungan siya. Tapos alam din niya ang problema sa inggit ng mga kapatiran, nasasaktan siya. Alam din niya ang nalalapit na pagbitay sa kanya. Naranasan din niya ang karamdaman, panganib, pagtakwil sa kanya at kabiguan. Kaya kaibigan, tanungin natin, ano naman na magbibigay ng joy sa iyo kung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon gaya ni Pablo? Kaibigan, alalahanin mo palagi ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Alalahanin mo ang katotohanan na meron ka. Mahal ka ng Diyos at meron kang personal na relasyon sa Kanya. Meron ka ding pag-asa na hindi nawawala sa iyo sapagkat ikaw ay makakasama ng Diyos sa susunod na buhay. At dahil dito, ay pwede nating piliin na maggalak kahit pa sa mahirap na sitwasyon. Kaibigan, marahil tinatanong mo, kung kailangan ko pala iayon yung aking isip sa katotohanan ng Diyos, ay ano naman yung katotohanan na ilalagay ko sa aking isip? Basahin natin yung Philippians 4:8. Bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Kaibigan, mayroon tayong choice kung anong ilalagay natin sa ating isip. Sa araw-araw ay palaging may negatibong papasok sa ating isip. Pero sasalain natin ito sa pamagitan ng mga tanong. Kung ang iniisip ko ba ay mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Kaibigan, ko ang sagot mo sa mga tanong na ito ay hindi. Nako, itapon mo yan sapagkat hindi yan ang katotohanan ng Diyos. Ihinto mo kung ano yung ginagawa mo. Ihinto mo kung ano yung binabasa mo. Ihinto mo kung ano yung pinapanood mo. Ihinto mo kung ano yung mga pinapakinggan mo sa mga taong nag-iimpluwensya sa iyo na mapalayo sa Diyos. May isang babae na nag-commit ng suicide. Ang babaeng ito ay mabait at palaging uma-attend sa church. Kaya lang nung siya ay nagkaroon ng depression, ay na-overwhelm siya sa mga pangyayari at siya ay nag-suicide. Sobrang nagdalamhati ang kanyang ina. At tinanong niya yung kanyang pastor, sabi niya, "Pastor, napakabait ng aking anak. Bakit hindi pinigilan ng Diyos ang aking anak?" Nung nag-isip siya na mag-suicide. Alam mo, sabi ng pastor, nung si Eva at Adan ay pinili na kainin ang pinagbabawal niya na puno, ay hindi din ito pinigilan. Wala tayong karapatan na patayin yung ating sarili. Pero pag pinili natin na magrebelde at sumuway, ay hindi tayo pipigilan ng Diyos. Tandaan natin na sa ating maling mga choices ay hindi tayo pipigilan dahil binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na mamili. Pipiliin ba natin siyang sundin o hindi? Binigyan niya tayo ng kanyang salita kaya alam na natin ang kalooban niya.
Pangalawa, nag-iwan din ng magandang halimbawa ang Panginoong Yesus na dapat nating sundan. Kaya nga hindi tayo pwedeng magbigay ng excuse. Tapos sa bandang huli ay sisisihin natin ang Diyos. Kaibigan, maganda ang plano sa iyo ng Diyos. Kaya simulan mo piliin ang mga iniisip mo at salita at iayon mo ito sa katotohanan ng Diyos.